report po ng OBP ay totoo and fair representation of its result. Kami po ba nagsabi niyan? Ha? Yan po ay sinabi ng COA. Ganyan po kabubugok, no? COA na ang sinasabi natin, putya, ayaw pa maniwala eh. Ito po meaning. It's an auditor's conclusion that a company's financial statements are accurate and comply with the financial reporting standard. Isa pa, ayan, an unmodified opinion means that an auditor believes a company's financial statements are true and fair representation of its results for the period being reported. Good news po para sa mga Duterte supporters. Bad news po para sa mga Duterte haters. Lumabas na po ang COA report. Wala pong anomalya. Sa madaling salita. Hindi, ayun literal na termino po ng audit. Unmodified or unqualified. No? Ang ibig pong sabihin niyan, sumunod, nakasunod sa paggasta yung Office of the Vice President nung nakaraan hanggang 2023, yan po ang ibig sabihin niya. Nakasunod po sila sa alituntunin ng COA. Pero ang mainstream media po, dehin bokiki. Hindi po kumikibo ang mainstream media dyan sa bagay na yan. No? Ngayon po, tignan nyo po ang balita ng mainstream media. Wala raw Mary Grace Piatos. Ano po pakialam namin? Kung walang Mary Grace Piatos o merong Mary Grace Piatos. Di kasuhan nyo si Mary Grace Piatos na nagtangkang kung ano-ano man yung Alam nyo, ito po yung katotohanan, no? COA po ang pinagbabatayan kung mayroong pong anomalya sa paggasta ang isang isang ahensya ng pamahalaan, no? Hindi po si Mary Grace Piatos. Kaya, sure ka, Aratiles? Sure na sure ako. Ikaw ba, hindi ka sure? Wala tayong magagawa. Ang kinakailangan nyo. Kami, masaya kami. Ewan ko sa inyo. COA po yan, hindi po kami yan. Hindi po namin gawa-gawa. Ang tanong, bakit hindi binabalita to ng mainstream media? Tapos magtataka kayo ngayon pag diniklara ni Badong Aratiles na kami na po yung pinaniniwalaan ng tao, yung mga vloggers na po ang kinukunan ng impormasyon, nagtataka kayo? Bakit nyo? Hindi nyo binabalita yung matotoong balita eh. Ayan no. Pumunta po yung mga hindi po sigurado sa akin na napapaniwala po na kayo ay ng mga bayaran kami. Pumunta lang kayo sa COA. Pucha, lalabas yan sa COA. Makikita nyo puro hanapin yung Vice President, Office of the Vice President. At makikita nyo ron na nakalagay po doon na unmodified. Tapos kung hindi nyo po alam ang ibig sabihin ng modified, inano ko na rin. Sinerch ko na rin. May mga ganito talaga eh. Ang meaning po ng unmodified o unqualified pagdating po sa audit, an unmodified opinion, also known as unqualified opinion, is an auditor's conclusion. May conclusion na po. Ito po, iniimbestigahan nila, wala pa pong conclusion ng COA. Wala pa pong conclusion ng COA. Ngayon po, meron na pong conclusion. Ibig sabihin, naglabas na sila ng kanilang unmodified opinion. Meron na silang conclusion. Yun nga po, unmodified. Ito po yung meaning ng unmodified. Is an auditor's conclusion. Tandaan nyo, conclusion to that accompanies. Nakakaawa naman itong mga to. Ikwento ko daw sa Pagong, galing po to sa COA. Kung hindi po kayo naniniwala sa COA, putya, anong klase kayong mga follower ni BBM? Mga tokmol talaga. Ganyan po kabubugok, no? COA na ang sinasabi natin, putya, ayaw pa maniwala eh.
Ito po meaning. It's an auditor's conclusion that a company's financial statements are accurate and comply with the financial reporting standard. Isa pa, ayan, an unmodified opinion means that an auditor believes a company's financial statements are true and fair representation of its results for the period being reported. Thank you very much kay Banji Zembrano. Ayan. Sa madaling salita, mga kapatid, no? Ang report ng OBP ayon sa COA ay totoo. Fair representation. Ay totoo. Yung report po ng OBP ay totoo and fair representation of its result. Kami po ba nagsabi niyan? Yan po ay sinabi ng COA. Dagdagan pa natin ano po ang sabi naman ng ombudsman? Sino naman yung ombudsman ba doon? Bakit mo pinapasok yan? Ombudsman po ang totoo na naglilitis ng lahat ng may kaso sa mga government officials. Congressman ay ombudsman po ang nagsususpindi ng mga governor, mayor, etc. Basta po may kinalaman, no, sa kakasuhan na government official, ombudsman po yan. Ano po ang sabi ng ombudsman? Hanggang sa kasalukuyan, ibig sabihin hanggang ngayon, wala pa kaming nakita na karapat-dapat imbestigahan. Wala pa kaming nakikita na ginawa ng Vice President na karapat-dapat siyang imbestigahan. Hindi po kasuhan. Hindi po kasuhan. Sa dinami-dami po nang dumaan sa ombudsman na kaso tungkol po sa gobyerno, government officials. Ang sinabi ng ombudsman, wala pa silang nakikita ang ginagawa ng Office of the Vice President o ng Vice President para siya ay imbestigahan. So hindi pa po siya karapat-dapat imbestigahan pa man lang. Ano tong ingay na to, Badong? Bakit merong mga investigasyon kay BP Sara? Yan po ay ingay na mga unqualified para magsalita tungkol sa mga paglabag. Pag paglabag po sa usapin ng pera, COA po yan. Pag iba pang paglabag, na ginawa, yung kakasuhan na, dulo ng isang government official, ang official po, o yung tunay na ahensya po ng gobyerno na dapat nagsasabi kung may kasalanan o wala ang isang public official ay ombudsman. Pareho silang walang nakitang anomalya ng Office of the Vice President. Ano nga yung ingay? Di nga, yan po ay ingay ng mga kalaban sa politika. Maiingay po ang kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. Maiingay ang kalaban sa politika ng mga Duterte. Dahil natatakot sila na napakalakas ni Vice President Sara Duterte. Binibinay nila si Sara Duterte. Hindi ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Amy Marcos. Yan salitang binibinay niyo. Ano po ibig sabihin niyan? Dahil napakalakas. Si Binay po nung araw, ganun napakalakas bilang kandidatong magiging presidente. Siniraan nila na siniraan. Ang problema, may nakikita kasing ipansisira May binibintang sila kay Binay. Overprice. Overprice yung City Hall ba o yung car park. Meron silang binibintang. Ito po, walang binibintang. Laging, baka may anomalya. Hindi yata tama. Parang may mali. Anak ng pupang bintang yan. Hindi talaga. Tapos ngayon, lumabas na. Kung naghintay lang sana kayo, hindi kayo mapapahiya. Kayo, Chua and Company. Kung naghintay lang kayo ng
COA audit report na lumabas ngayon December 1. Hindi sana kayo mapapahiya ng ganito. Bakit ganito? Overpriced yung ano. Sino may sabi? Sino may sabi? Yung, di ba, mga lumalabas siya, overpriced daw yung hinire na ano yung house, yung safe house. Overpriced yung safe house na yan. Sino may sabi? Sinong congressman na nagsabi? Si Franz Pumarin. Putya, basketball player yan. Pinanunood ko yan nung bata pa ako eh. Ano ang kwalifikasyon ni Franz Pumarin na magsabi na overpriced yan? Ang husay niya sa paglalaro ng basketball. Eto COA nagsasabi, walang mali. Tama ang ginawa nila. Totoo ang kanilang report. December 1 lumabas ngayon. Ngayon, ha? Ngayon. Kaya masayang-masaya kami. Bakit ngayon lang natuklasan? Siyempre, hindi po binabalita. Meron lang pong isang pasalamat tayo na natuklasan ko to kay Dr. Lorraine Badoy. Pasalamat tayo at sinabi niya rin na kaya to hindi natin makikita, kaya to hindi mababalita, hindi binabalita ng mainstream media. Ngayon, kalat agad. Sino nagpapakalat? Mga vlogger. Kaya po ang tunay na media na ngayon, ang kapalit na. Kami na po, diniklara na ni Badong. Ang tunay na media, yung mga vlogger. Siyempre, meron din mga palpak na vlogger. Lalo na yung mga vlogger na kalaban natin. So lahat po yan, gawa-gawa nyo lang yun. Naku, Papa Onad, tanga ka ba? Sinasabi ko nga sa'yo, pumunta ka. Ako kasi pumunta. Imagine nyo po ang ginawa ko, ha? Ang ginawa ko po, hindi ako basta nagtitiwala na eh. Mahirap na eh. Hindi pa po ako, bagamat katiwa-tiwala po si Dr. Badoy, pumunta pa rin ako sa COA. Putya, available po yan. Lahat na nagsasabi ninyo, De Los Santos, sino pa ba itong mga to? Lahat po na nagsasabi na hindi totoo, marunong kayo mag-Google. Pag hindi, wag na kayo dito. Wala pala kayo alam eh. Pag marunong po kayo mag-Google, punta po kayo sa COA, makikita nyo po ron. Lumabas na po yung sa Office of the Vice President. Hinahanap ko po yung sa DepEd. Pera-peraso pa po, hindi pa po lumalabas yung lahat sa DepEd. Hintayin din natin yan. Huwag kayong mag-alala pag lumabas yan, yung buong DepEd, kami na po maghatid sa inyo. Kasi hindi po ibabalita yan na mainstream eh. Basta hindi pabor kay Martin, hindi nila ibabalita. Diba? Kaya po kahit na po kami mga iba po mga itsura namin, hindi po kami pan-TV, yung mga boses namin hindi pan-radyo, hindi kami magagaling magsulat tulad ng mga writer, totoong balita po yung binabalita namin sa inyo. Boses lang po ang sinasabi ko ha. Hindi kami well modulated kaya hindi kami pang radyo. Hindi kami maganda lalaki kaya hindi kami pang TV. Hindi kami graduate ng iba yung graduate namin. Graduate kami ng mundo of University of Life. Pero masaya kami kasi yung basis nyo ng impeachment, ano ba yung basis nila ng impeachment? Yan. Yang mga hindi hinintay na COA report. Ngayon. Kami po ay graduate na University of Life. Produkto po kami ng yung eksperyensya sa buhay.